Sa Game 2 ng PBA Governors Cup Finals, sa pagitan ng Ginebra at ng TNT, Tropang Giga ay nanaiig ang TNT kontra Ginebra sa score na 96-84 at pinagbidahan niya ng import na si Rondy Hollis Jefferson na may all-around performance na 37 points, 13 rebounds, 7 assists at samahan mo pa ng 1 steal at 1 block. Hello everyone, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Welcome po sa FTW, ang For the Wins video. For today's video po, ang pag-uusapan po natin ay ang naganap na game number 2 sa PBA Governors Cup Finals sa pagitan ng Ginebra at ng TNT. So sa mga hindi po nakapanood, tinalo po ng TNT ang Ginebra sa pangalawang pagkakataon. Atin pong himayin at i-analyze paano nanalo ang TNT kontra sa Ginebra. First quarter, maaga po nag-init ang opensa ng Ginebra sa pangunguna po ni Scottie Thompson at ni Justin Brownlee, kaya umabot po sa 10 puntos na kalamangan ng Ginebra na naiposte. At dahil na rin kay Rondy Hollis Jefferson at Calvin Aftana, nagtapos ang first quarter sa score na 23-19, baon ng Ginebra ang 4-point lead. Nagsimula naman ang second quarter sa back-to-back 3-pointer ni Rondy Hollis Jefferson para itabla ang score 25-all. Nakakuha din ng suporta mula sa bench ang Token Tex sa pamamagitan ni Glenn Comuntin. Samantalang Ginebra patuloy na pinangungunahan ni Scottie Thompson. So natapos ang second quarter sa score na 49-41, baon ng Token Tex ang 8-point lead. Binuksan naman ng Ginebra ang third quarter sa kanilang version ng 9-0 run para kuhanin ng kalamangan. At diyan nagpapalitan na ng scoring ang Ginebra at ng TNT. Pero nagbida pa rin sa third quarter si Stingray, Ray ng Batak at ang import na si Rondy Hollis Jefferson. At tinapos ang third quarter na may baong 1-point lead sa 72-71 score. Well, fourth quarter, back-to-back 3-pointers galing sa TNT. Sinubukang habulin to ng Ginebra yung kalamangan, subalit natapos ang laro sa tira ni Glenn Comuntin at nagwagi ang TNT kontra Ginebra sa score na 96-84. Best player of the game ay walang iba kundi si Rondy Hollis Jefferson na may 37 points, 13 rebounds, 7 assists, samahan mo pa ng 1 steal at 1 block with career high 6 3-pointers. Atin pong himayin ang mga naganap ng game number 2. So, unahin po muna na natin ang import matchup. So, if we're gonna look on JB's performance, meron siyang 19 points, 9 rebounds, and 3 assists. Mukhang okay naman. And pero if we're going to compare to TNT's Rondy Hollis Jefferson's performance, so talagang medyo na-outscored at na-outperform ni RHJ si JB. Sinandalan talaga ng TNT si Rondy Hollis Jefferson. So kapansin-pansin din ang 3-point attempt ni JB na may 0 out of 1 sa 4-point shot at meron ding 0 out of 2 sa 3-point shot. Meron din nung game number 1, 0 out of 2 sa 3 points at meron siyang 1 out of 5 sa 4-point shots. So alam naman natin ang main arsenal ni Justin Brownlee ay ang outside shooting. Pero sa mga plays na design for Justin Brownlee, he's looking for the mismatch sa post and trying to take advantage. Unfortunately, hindi naging effective yung ginagawang play ng Ginebra for Justin Brownlee. So sa local support naman, so Ginebra got the local support. Of course, Scottie Thompson, nandyan yung nag-step up sa Ginebra sa game number 2. Meron siyang 18 points, grab 9 rebounds, and dish up 4 assists. Stephen Holt with 11 points, 5 rebounds, and 4 assists. Ganon din si super rookie RJ Aberiantos na medyo nangangapa siya sa second quarter or sa series na to. Kasi nung game number 2, meron lamang siyang 7 points, 4 rebounds, and 5 assists. Sa TNT naman, of course, Calvin Aftana scored 13 points and grabbed 14 rebounds. Glenn Comuntin, 13 points with 4 out of 4
sa field goal, 3 out of 3 sa 3-point conversion. Jason Castro, the Blur, 9 points, 3 rebounds, and 7 assists. So, pag-usapan natin yung team performance. So, game number 1, Ginebra dish of 28 assists, and game number 2, 18 assists na lamang. So, medyo nalimitahan yung assist ng Ginebra. And game number, sa TNT naman, may 17 assists itong TNT. Tapos, sa game number 2 naman, ay may 27 assists. So, mas naging reliable yung TNT pagdating sa assist. So, Ginebra, sa game number 1, yung 3-point field goal nila ay 9.5%. With 2 out of 21 conversion and attempts. Samantalang nung game number 2, medyo umangat naman sa 25.9 at yung conversion is nadagdagan 7 out of 27. Pero if we're going to compare yung performance niya ng Ginebra at ng TNT, yung TNT sa nung game number 1 meron siyang 12 out of 30. So 40% ang na-shoot ng TNT, samantalang nung game number 2, mas nag-improve pa yung conversion ng TNT with 14 out of 37 ay 37.8% pagdating sa 3-point. Bakit po natin dinidiscuss yung assist at saka yung 3 points field goal? Kasi along the way, ito yung naging arsenal ng Ginebra. Ito yung nagiging advantage ng Ginebra sa ibang team. So by the end of the elimination, even in the playoff, dinominate ng Ginebra ang assist department at 3 points. Kaya nahirapan ang Meralco at even yung San Miguel Beer ay sa playoff nahirapan sila dahil sa assist department at saka sa 3-point shot. Pero mukha yatang sa finals, yan ang pinoproblema ni Coach Tim Cone. So aminado po si Coach Tim Cone na na-outcoach and na-outclassic siya ni Coach Chat Reyes kasi napaghandaan talaga ng TNT si JB at ang Ginebra. So, well-scouted ang Ginebra. Tapos, ang main arsenal ng Ginebra, yun yung 3 points saka yung assist, yun yung ginagamit ngayon ng TNT. Tapos, hindi mahinapan ni Coach Tim Cone ng antidote yung sarili niyang strength. So, as per RHJ or Ronde Hollis Jefferson, CTC or si Coach Tim Cone challenge him to take 3-point shot. Kaya pala laging libre itong si Ronde Hollis Jefferson. Kasi pinapatira talaga siya ng Ginebra and wishing na magmintis yung mga tira ni Ronde Hollis Jefferson, expecting na hindi papasok yung trust nila. Unfortunately for Ginebra, pumapasok ang tira ni RHJ and Ginebra paid for that particular opportunity para kay Ronde Hollis Jefferson. So, Game 3 is a must-win by Ginebra kasi mahirap bumalik from 0 to 3 deficit. So, though yung San Miguel, nanalo siya kontra Alaska, even 0-3 deficit, they managed the series and won the series. So, Ginebra has its own version naman nung comeback. So, ito yung from 0 to 2 deficit, Ginebra managed the series and win for 4 straight at they clinched the title versus the San Miguel Beermen. Well, on my opinion, sumusugal na din lang ang Ginebra. So, give the ball to Justin Brownlee. And laruin ni Justin Brownlee ulit yung nilalaro niya, yung outside shooting niya. So, tumira dapat ng madami si Justin Brownlee. And the more he takes the shot, the more the chance na may papasok at papasok sa mga tira ni Justin Brownlee. So, Ginebra needs to do well on their strength. And of course, yung more ball movement, kailangan din ng Ginebra ay yung more on physical defense kay RHJ. Masyadong nakakatira ng maluwag si Ronde Hollis Jefferson. Aside from Holt, need din ng ni Coach Tim Cone itong si Aljon Mariano at si Raymond Aguilar para pahirapan si Ronde Hollis Jefferson. No easy basket. This is a championship. This is not a regular elimination round or playoff. So, kailangan is kung ano man yung magagawa ni Coach Tim Cone na adjustment, kailangan na niyang gawin this game number 3. Well, I still believe in Coach Tim Cone. He is still the winningest coach ng PBA with 25 championship. So, what is 25 championship for nothing? He is a master of adjustment. But, of course, it's a total team effort. So, Game 3, gaganapin po yan sa Big Dome sa Araneta Coliseum. Sabay-sabay po nating panoorin ng Game 3. So, yun lang.
Yun lang po muna for today, ang analyzation natin. So, see you on my next vlog. Peace.